Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Ito yung mga gusto ko kasi mga colorful ba? Matitingkad yung color ng cards. Ang ganda. The Sun in reverse, Page of Wands, and Six of Swords. Ay, mag-umpisa na makakalipat ka. Hindi ka masaya ngayon eh. Oh. You're not happy. You're not, sabihin na natin, hindi ka masiyahin ngayon. Hindi ka positive or optimistic right now. Pero, may mag-umpisa na lilipat ka o makakalayo ka, meron ka lalayuan person o place or situation na mag-umpisa na makalipat ka or place to na makalipat ka sa lugar na may growth. Yung aalisan mong lugar ay unhappy ka dyan at parang tuyot yung lugar na yan, kung lugar yan or situation ay ano yan siya negative, toxic or parang hindi makabubuti sa'yo, walang growth dyan sa lugar na yan. Na hindi ka naging positive pati sa lugar na yan, hindi ka masaya, hindi ka naging masiyahin. Yung lilipatan mong lugar ay may asenso kung baga doon. No? Dito sa lugar na to, wala. Parang tuyot na parang walang asenso. Walang improvement. Mahirap pag-improve dyan. Walang improvement dyan. Dahil for sure, ang lugar na yan ay madaming namimisti dyan. Madaming nananalo at namimisti. Kung ano man tawag dyan. Madaming namimisti. And man term. Madaming namimisti dyan. Kaya may mga nawawala sa'yo dahil pinipisti ka nila. Dahil ang nainggit, no? Wala saan inggit dahil naiinggit. See? Dahil madaming evil sa mundong to. Yung taong hindi evil, kahit makaramdaman ng inggit yan, hindi mamimisti yan. Hindi gagawa ng scheme and deceit. Hindi gagawa ng pang-harm o ika-destroy ng taong kinainggitan nila. Hindi gagawa ng scheme and deceit or evil or witchcraft dahil lang sa nainggit sa isang tao. Alam niya yung tama sa mali. See? Eh, kaso evil eh. Ibig sabihin may mga evil dyan. May mga namimiss dyan sa lugar na yan. So, anong next mangyari sa buhay mo niyan? Page of Cups. What's the Page of Cups here sa next na mangyari sa buhay mo? May magre-reach out sa'yo, may mag-offer ng cup of love na hindi makapigil ng emosyon nyo, ng sarili niya, na hindi na mapigilan ng isip niya. Yung sarili niya, yung emosyon niya na mag-offer sa'yo ng cup of love, na mag-take na ng action, na mag-reach out na sa'yo, na mag-offer na siya ng cup of love. Sino yung person na yun mag-offer ng cup of love sa'yo? Si the Earth Mother. Someone na abundant. Para pa may cornucopia siya. Abundant yung buhay niya. Marriage material kasi parang Empress nito. And share to ng pagkain sa mga hayop o sa tao. Basta mga hayop yun nandito. So, ibig sabihin sa mga hayop. Baka may alaga siyang bibi. Pagkain yung mga bibi o any pet. Any type of animals. At maswerte itong tao na to sa buhay. Oh, the wheel of the year. Maswerte siya. Lalo sa taon ngayon, maswerte itong tao na to.
Nasa taas siya ng Wheel of Fortune. Lucky, a lucky person. Swerte sa buhay at lahat ng good things na attract niya. At abundant yung buhay ng taong yan. Halos lahat nasa kanya na. Napaka-attractive and good looking. And ano na pa ang energy mo ngayon? Destiny. Meron kang destiny. Or you're ready for what's your destiny here? Ito na yung tamang panahon. Yan yung energy mo yan. You're ready. No, sa destiny mo. Ready ka na sa yung mag-reach out na to nakadistin sa'yo, kaya may Wheel of the Year nakadistin to sa'yo. Itong taong to, si A, the Earth Mother na to. Yan o. Yan ang nakadistin sa'yo. Iba-iba naman yung destiny. Meron naman nakadistin na na hindi person ang nakadistin sa kanila. Pwedeng may gagampanan silang mission, ibang mission, di ba? Mga ganun ba? Ito naman ay person ang nakadistin sa'yo na panahon na daw to, no? You're ready sa pag-offer nitong person na to ng cup of love. Yan. Yan, no? Meron namang destiny na depende sa destiny na kunwari yan ang at tinakda pala yun. Takda, tinakda, nakaset, parang destiny na din yun magkaiba pa rin na yung nakaset na nakatakda na like sa akin, no? Yung nakatakda sa akin na yung pupuksain yung mga mga evil forces. Ganun. Kaya may kakayanan nga ako na makikita ko sila pag pikit ko yung mata ko Mga fallen angel nga, pag nakapikit yung mata ko, kikita ko nga sila pag meron yung sa paligid ko ganyan. Nakikita ko yung mga yan, kahit aso nakikita yan sila klaro-klaro kasi kailangan ko sa destiny ko yun, yung ganong mga kakayanan at yung perception. Kaya may mga ganong binigay sa akin ng God kasi kakailanganin ko sa destiny ko yun. So gano'n yung aking destiny. Ito naman yung destiny mo, no? Ay yun ang alam ko sa destiny ko, ha. Ito naman sa'yo yung destiny mo, person na kasi iba-iba yung destiny, okay? O nakaset o nakatakda, magkaiba nga naman nakatakda sa tadhana, no? Ito sa'yo, nakatadhana to, destiny. Person to, na nakadestin kayo sa isa't isa. Okay? Akala siguro ng iba yung sa akin na nakatakda sa akin tao. Hindi. Kaya ako pinadala dito. Dahil sa gano'n ang aking mission. Yun ang nakatakda sa akin. Akala nila yung yumaman, maging abundant yung buhay, sumikat siguro, kaya gusto nila sa kanila na nagiging gahaman yung iba, nagiging alam mo yung greedy, covetous na sa akin yung destiny niya. Akala siguro mayaman ako na yun ang nakadestin sa akin, na nakadestin ako sa mayaman at famous at mayamang sikat na tao. Hindi ganun ang aking destiny, guys. Hindi ganun ang nakatakda sa akin. Okay? Kaya ang dami kong challenges kasi hindi basta-basta yung nagtinakda sa akin. Dami kong pinagdadaanan kasi hindi basta-basta yan. Ito sa'yo, ano lang to, yun with your
person na nakadistance sa'yo. Ayan, ready ka na eh sa pag-offer nito. Itong person na nakadistance sa'yo. Destiny. Ano ang next move ni the Earth Mother sa'yo, person? Three of Wands. Mag-aantay. Mag-aantay na ano to? Kung kailan hindi na strong yung ano ba yun, yung may pagtutulungan kasi. May pagtutulungan na ginagawa. May nagtutulungan na hindi na mabuwag yung pagtutulungan na yun, o yung kahit hindi sila nag-usap na magtulungan sila, parang pinagkaisahan kayo. May nagtutulong-tulungan para mapadelay yung inyong pagkikita, para mapadelay yung pag-reach out niya, or para mapadelay itong mangyaring union sa inyo, yung magsasama kayo, ganun. Yan. Parang humina yung kanilang pwersa. Ano yung ginagawa ng mga nagtutulungan na to? Anong ginagawa nila? Para patulog-tulugan ng person mo, wala lang ganang mag-take na action si person mo, ayan o, para makaramdam si person mo na insecurity, para hindi siya maging passionate na mag-take na action, or both of you, para tulugan nyo na lang, para mas gustuhin yung tahimik na buhay, yung hindi ipaglaban, o hindi ipaglaban ni person mo, ikaw, no, yung pagmamahal niya sa'yo, yan ang ginagawa nila. Yun ang inaantay ng person mo, yung humina yung kanilang yung persa na yan na mabuwag, no, na mawasak, na paano nila ginagawa to? Iba-ibang style. Hindi iba-ibang style. Witchcraft ang ginagawa nila. Witchcraft ang ginagawa nila, at madaming gumagawa. Kasi nakadistinct din kaya madaming, hindi naman madami. Pero marami-rami ang gumagawa niyan, ng witchcraft. Marami-rami. Pwedeng marami-rami. O may nagtutulungan, isang grupo na nagtutulungan. Or else ay kahit hindi grupo sila, basta parang pinagkakaisaan kayo. Ganon ang mga tao yan. Kasi nakadistinto. At yung mga evil forces, mga evil na mga tao, sinususulan yan, no? Yung mga tao, sinususulan ng devil yan. Bakit? Bakit sinusulan ng devil yung mga tao? Hindi dahil ginagamit sila ng devil. O sabihin na natin ginagamit ng devil din para maging balakid sila sa inyong destiny, no? Para mapadelay, or else ay para magkaroon ng mga blockage, no? At mahirapan kayo. Pero ang main reason ng devil dyan, alam niyo kung bakit? Kasi alam niya nakadestined yung connection na yan. It's destined by God. So anyone na mag-oppose dyan ng mga atake dyan, mapupunta sa impyerno. Anyone, kasi umiiral yung pagiging sakim nila, no? Kaya mga atake sila sa mga nakadestin, kasi gusto nila agawin o mapasa nila yung nakadestin sa isa, o sa kanila na yung nakadestin sa isang tao, ganon. Kaya alam ng devil na parurusahan yung mga tao na yun sa impyerno, dahil evil sila, dahil umiiral yung kasakiman nila. Yun ang pinapairal nila, kasakiman nila, kaya sila atake ng atake. Kaya susulan niya ngayon yung mga tao na yun, no?
tao. Kahit hindi pa evil yung tao na yan, susunod niya pag sumunod dyan ay maging evil na siya. Matatangay niya yung kaluluwa niya. Pag sumunod siya sa utos ng devil. Matatangay saan? Sa impyerno, of course. Kasi once na yan ang inatake, yung mga nakadestined na gustong saklamin, gustong mag-challenge, gustong humarang sila. Kampo na sila ng kadiliman eh. Umiiral yung kasakiman nila, inggit. Yan, naging evil na sila. Kaya parusahan sila ng God sa impyerno. Tatapon sila ng God sa impyerno. Kasi alam na nga nila na nakadestin. Atake pa sila. Ibig sabihin, challenge nila yung God. Hindi nila nirespeto yung decision ng God. Hindi nila nirespeto yung pagtalaga ng God. So, nakadestin na yan. Na para sila sa isa't isa, o kung ano may nakadestin sa isang tao. Anong main reason? Alamin natin, no? Para sure. Ano ang main reason ng devil? Bakit inuudyukan niya yung mga tao? Naatakihin yung mga nakadestin o yung may mga nakatakda pati. Para makuha yung mga kaluluwa, no? Naman, tao na nangatake sa mga nakadestin. Yun ang main reason dyan eh. Kukunin ng devil ang kaluluwa ng mga taong yan. Kaya tinitempt niya eh. Atakihin. Kasi alam niyo parusahan ng God yan. Yung mga tao na atake dyan. Kasi hindi makatwiran dahil sa emosyon nila, insecurities, inggit, paging gahaman, paging sakim, ay nang-atake sila. At hindi makatwiran yun. Ngayon, parusahan sila sa impyerno. Tanga yun eh. Ni devil ang kaluluwa ng mga tao na yan. Nang-atake. Diba yan ang goal ng devil? Makuha ang mga kaluluwa ng mga tao. Yan. Gets nyo guys? Ang devil naman hindi makipagkaibigan sa tao yan. Utakan nila yung mga tao. Kasi gusto niyang kunin yung kaluluwa para parusahan sa impyerno. Yun ang reason kung bakit natitempt sila. Para makuha niya yung mga souls ng mga tao, ng maraming tao. Para makuha niya yung souls ng maraming tao. Di ba nagtutulong-tulungan sila sa iba-iba yung tactics nila para makuha yung souls ng tao. I-tempt nila yung tao sa iba-ibang paraan. Kanya-kanya silang toka. Wake up, people. You don't know what are the devil's scheme. Sa mga napasok sa traps and scheme ng devils dahil pinairal inggit, ganid, kasakiman, pagiging narcissistic, selfishan, inggit, insecurities. Dahil sa inggit, insecurities, kasakiman, mga halit, mga harm, kung ano pa. It's your choices in your life. You made a choice. Sa tama o sa mali, ang maging makatwiran o hindi. So, yan. Wait lang ha. Yung akala nila, ang talino nila, utaka nila daw, na isa nila, na-deceive nila, nalinlang nila, na manipula nila yung kapwa nila. Gamit yung mga spells, witchcraft, dahil nainggit sila eh, dahil insecure sila eh.
Gusto na i-destroy, no? Yung reputation ng isang tao, nakinanggitan nila, insecure nila, i-destroy nila kabuhayan, love life, o ano. Pero hindi nila alam, silang nautakan ni Satanas, ng devil. Dahil sa ginawa pala nila, na sumunod sila, na nagpatem sila kay Satanas, may impyerno ang kaluluwa nila. Hatulan sila ng God sa impyerno. Oh. Akala nila kakampi nila sa Satanas. Yun pala ang maglagay sa yun pala nag-uudyok sa kanila para magawa ng evil, para itapon sila ng God sa impyerno, para parusahan sila sa impyerno. Diba? Sino mautak? Diba si Satanas? Anghel yan eh. Ang tao ay katiting lang ang intelligence ng tao compare sa mga anghel. Ang anghel ay ano yan, mga celestial beings yan. God fallen angels yan eh, celestial, galing yun sa langit sila. Yun pala kay parusahan pala, no? Forever pala yung parusa sa kanila. Yung proud pa sila sa sarili nila na naharangan namin yung taong may nakadistin, sabihin. Powerful kami. Believe sila sa sarili nila. Amin na lang yung person niya. Amin na lang yung nakadistin sa kanya. O, diba? Ganun yun sila. Yun pala kay kaluluwa pala nila. Natangay nila sa Satanas. Parusahan na pala ng God sa impyerno. Gulat na lang sila. Afterlife. Sa impyerno sila, sa nagbabagang apoy sila ilalagay. Sa apoy. Oh. So, yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Ang ini-embody mo ng energy mo. You are confident, passionate, attractive, and mataas yung self-esteem mo. You are confident. May believe ka sa sarili mo. You look sexy and hot. And kasi fiery. So hot. Fiery. And para pa seductive din. Based sa picture. Flexible kasi may cat dito. And may snake. So you're flexible. Yan ang iyong in-embodying energy. Very strong yung iyong sacral chakra. Full of desire. Sa kung ano man yung dinidesire mo. Ano ang gusto sabihin sa'yo? Ni The Empress na yan. I replay our conversations over and over. Yung akala nila, wise sila. Na napigilan nila dahil nagawa na lang scheme, nagtumpay yung scheme deceit nila. Dahil hadlangan nila, no? Pero hindi yun wisdom, yung ganon. Kahangalan yun. Bakit? Malaking parusa nila. At yung gusto nilang hadlangan, they try to block or harangan, nakadistin. Lalo pa alam nila nakadistin yun ha. At yung gusto na i-challenge o harangan pa. Alaking kasalanan nila niyan sa God. Parurusahan sila ng God sa impyerno niyan. Or
Inuulit-ulit ng person mo ka-replay. Maybe sa isipan niya o yung mga messages mo. O kung meron kang video call o na-record yung tao niyo. Ulit-ulit yung conversation. O kahit sa isipan niya, ulit-ulit niyo yung pinag-usapan ninyo. Ganun. Ulit-ulit yung iniisip. Na-replace isipan yung pinag-usapan ninyo. Ganun. Kasi na-inspire siya. Hindi. Kasi feeling secured siya and stable. Clarified by Four of Pentacles. Kasi feeling secured and stable siya. Pag inulit-ulit niya yun, balance siya. Stable, grounded, secured siya. Ano nagustuhan sa'yo ni the Earth Mother na to? Person. Ito kasi busilak yung puso mo. You're pure. Pure-hearted, kind-hearted, pure, And nasa side ka ng liwanag. Light. Unlike dito sa mga to, nasa side ng kadiliman to. Dahil sa inggit, yabang nila, pagmamataas nila, dahil sa kasakiman nila, dahil sa insecurities na mga harm, gagawa ng scheme and deceit, proud pa yan sarili nila. Sabihin nila mayabang kasi kaya tama lang hadlangan, pero hindi nila alam nahulog na sila sa patibong ni Satanas. Napunta sa impyerno ang kanilang kaluluwa. Yung pinagmamalaki pa nila, ginawa nilang deceit, scheme o witchcraft, pero hindi nila alam. May nag-aawit sa kanilang matinding parusa, afterlife. Alam nila yan na masama at hindi sila makatwiran, na mali yung kanilang ginagawa. But they choose to do evil, to do it, to do witchcraft against you, against your person, kahit alam pa nila yun na nakadestin kayo. Alaman nila o hindi. Okay. Ito ang nagustuhan ng person mo sa'yo. Kasi sensitive ka. May empathy, no? May puso. And marunong ka mahabag pagka ganyan, no? May puso eh. Pure-hearted, no? And sensitive yung pakiramdam mo. And bukas yung third eye mo. Sensitive yung senses mo. Calm. Yung personality mo. Yan. Calm kasi yung color blue, light blue. Talaga nakaka-calm. Nakaka-relax. Parang ganun lang. Hindi nakaka-intimidate. Pag naisip ka lang yung feeling secured and stable siya eh. Dahil hindi ka magpaninlang. Ibig sabihin, this person could trust you. At mapagkatiwalaan ka niya, alam niya hindi mo siya linlangin, hindi ka traidor. Hindi ka gahaman, hindi ka selfish. Hindi ka kagaya ng iba na pinapairal ay selfishness. Gahaman, pagkagahaman, pagiging sakim, magagamit, deceiver, deceitful, traidor, yung iba. Walang puso ang iba. Ang ibang tao. So, you're not like that. Alam niyo, you're not like that. Ano yung
iniisip ng person mo ngayon na next na gagawin niya sa'yo. Ni the Mother Earth na to. The Earth Mother pala. Ano ang iisip niya na gagawin towards you ni the Earth Mother? Ang bumalik sa'yo. Ay, lumayo, tumalikod to sa'yo eh. Kaya, may paglayo at may pagtalikod siya ang ginawa noon. Pero babalik siya. Babalik siya. Sa tinalikuran niya, ikaw. Sa nilayuan niya, ikaw. Babalik siya. Yun naisip niyang gawin. Ang babalik sa'yo. Kasi, anong main reason bakit gusto niyang bumalik? Bakit naisip niyang babalik sa'yo? Kasi, mahal ka niya. Clarification on the Queen of Cups. Madaming meaning to. Mahal ka niya. Hindi dahil sa mahal ka niya, kundi dahil emotional siya pagdating sa'yo. Yes, pagdating sa'yo, nanginayang siya sa'yo, nanginayang siya. Gusto pa niya ng new cycle with you. Nanginayang siya sa'yo, emotional siya pagdating sa'yo. May panginayang, nag-grief siya. Nag-grief siya. Yun talaga, dahil nag-grief siya, emotional siya pagdating sa'yo. Nanghinayang siya, puno siya ng panghinayang. Nanghinayang siya sa'yo. Ano pa ang gusto nga sabihin ni the Earth Mother sa'yo? Knight of Pentacles in reverse. What's with the Knight of Pentacles in reverse? Gusto niya sabihin sa'yo? Kung kaya daw hindi nag-effort siya ng tuloy-tuloy, hindi nagtuloy-tuloy yung pag-effort niya sa'yo, na hindi siya nag-commit sa'yo, na hindi siya put ng hard work sa'yo kasi naging unstable siya, ungrounded. Ganun ang nangyari sa kanya. At ano pa itong clarification on Knight of Pentacles in reverse niya? Kasi mas pinili niya peaceful yung buhay niya, tahimik yung isipan niya kasi nag-unstable siya. Kaya lumayo to noon, no? Umiwas para tahimik yung isip niya. Nag-focus siya sa harvest niya, sa abundance, sa kung saan siya masaya, no? Sa more on sa kung saan siya peaceful yung isip niya. Kung sa'yo siguro ay hindi peaceful yung isipan niya dahil tuwing kausap ka niya may nanggugulo sa isipan niya, may mga nang-atake sa isip niya na hindi siya stable noon, hindi siya secured, feeling secure dahil may mga nananakot sa kanya, may mga nang-atake sa isip niya, kaya ganoon. Pinili niya kung saan siya peaceful at peace, komportable noon. Yan. And ano pa ang naisabihin sa'yo ni the Earth Mother? Knight of Swords in reverse. What's with the Knight of Swords in reverse here? Oh. Hindi siya nakapag-take ng action or else
hindi naging buo yung loob niya na mag-take ng action sa'yo. More clarification with the Knight of Swords in reverse. Dahil hindi siya stable noon, hindi siya confident, hindi siya secured, hindi siya focus siya sa sa abundance, yung abundant yung buhay niya, maraming ma-harvest niya, madami yung income niya, yung ganun. Kasi hindi pa siya stable financially noon. Pati. Hindi pa siya handa na magkapamilya o hindi pa siya stable financially. Ano pa, kasi isang pamilya din naman yan dito, hindi pa siya stable financially. Sabihin na natin, hindi pa siya stable financially, hindi pa siya ready financially, no? Para magkapamilya, baka kulang pa sa ipon, mga ganun ba? Kunti pa yung kinikita niya para bumuo siya ng sariling pamilya, mga ganun ba? So, ano pa ang nais iparating sa iyo ni the Earth Mother na yan? The Green Man in reverse. Hindi daw maaliwalas yung buhay niya, hindi siya masiyahin, hindi niya ma-enjoy yung simpleng bagay kasi wala ka na. Dahil wala ka? Hindi. Dahil nasasaktan siya. Ito yung clarification, dahil nasasaktan siya. Ten of Swords. Ito na yung clue ko kanina nung nababas. Dahil nasasaktan siya, kaya hindi niya na-enjoy yung buhay niya, hindi siya masiyahan sa buhay niya. Dahil nasasaktan siya, dahil you're not close, you're not okay, dahil you're not close, hindi positive yung inyong situation. You're not close, you're not in good terms, mga ganun ba? Hindi kayo okay. Kaya, hindi siya masiyahin sa buhay niya. Yun. So, ayan. Ano ang offer sa iyo ni the Earth Mother? Ano offer yun sa iyo? Ang magkabati kayo, ang magkaayos kayo, ang magkasundo na kayong dalawa. Mag-isab message siya sa'yo at may pagkasundo sa'yo o may pag-ayos sa'yo, ganun. And para magkasundo na kayong dalawa at magkaayos na kayong dalawa, no? So that you will be in good terms. And yung palagi kayong mag-spend ng time manghang, or else ay pupunta sa gubat, pupunta sa forest, or else ay mamasya lang sa gubat, no? And yung makapaghalubilo sa mga wild animals like this, no? Makapag-friends or makita niyo yung mga animals, na mga wild animals, yung mga natural na mga animals sa gubat na nakatira ba sa mga ganyang lugar. Yan. So, yan. Ito na lamang, guys, for collective reading. By the way, ang dami bang nagkakagusto sa'yo? Madami nagkakagusto sa'yo. Ano ba nagustuhan nila sa'yo? May mga tao na nagkakagusto sa'yo. Because you have a choice. What's your choice here? Because you have a choice.
Pero pinili mo ang sa liwanag, sa light. No? Kasi apoy ito. Sumisimbolo din yung apoy ng sa God. Yan. Di ba yung God ay light? Yan. Di ba? Liwanag to, apoy. Yan. You choose light over darkness. You choose to be good. You choose good. You choose sa side ng God kaysa sa side ng evil. Di ba ang daming taong pinipili ang sa side ng devil, evil? Proud pa nga sila. Proud pa nga sila yung iba. Meron naman hindi sila aware. O aware man pero pinagpapatuloy nila kasi nga masaya sila sa paggawa ng evil, sa pagiging selfish, sa pagiging gahaman, sa pagiging sakim, sa pagiging inggitira, na manghalit dahil sa nakaramdam ng inggit o nakaramdam ng insecurity, manghalit o ano pa. Masaya silang manlansi ng kapwa nila. Mga ganun ba? Sila yan ang mga evil doings. So, yan. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ni The Empress? Ni The Earth Mother pala. Kasi, marunong ka mag-recover sa heartbreak, sa breakup, o back pa, mabilis ka mag-recover sa breakup, sa heartbreak. Yan. Dahil mabilis ka ba mag-recover sa heartbreak? Oo. Yes. Yun din. And then, ano pa? Ang proud ba sa'yo si The Earth Mother? Hindi siya proud sa'yo. Pero believe ba sa'yo si The Earth Mother na yan? Believe lang siya sa'yo, si The Earth Mother. Ano kinabiliban sa'yo? Na believe talaga siya sa'yo, no? Believe siya sa'yo, si The Earth Mother. Ano? Personality mo. Kasi, upright pa tong King of Cups. Pero, palong. Kasi marunong ko mag-balance na emotion mo. Kasi palang. Upright ba to? In reverse, kasi, marunong ka mag-pigil ng emotion mo. At nagawa mo maging cold and emotional towards kanya. Towards sa kanya. Yun. Hindi towards sa kanya. Kundi, naging hindi ka naging weak o mahina. Yun. Hindi ka naging mahina, weak. Pero may times minsan ang tao naging mahina din. May mga ganun kasi minsan. Ano pa? Yung kinabiliban sa'yo, na bumilib talaga sa'yo si The Earth Mother. Para tumagal yung reading. Ito, kasi passionate ka, fiery, may focus. So, ano man yung goal mo, target mo. And, you're eager, you're aggressive, you're fiery, tapang ka. So, yan. Ito na lamang guys for collective